Sa isang maaliwalas na umaga, ang mga kurtina sa bintana ay mahina nitong iikot sa simoy ng hangin. Isang lalaki ang nakaupo sa kama, ang kanyang likod ay bahagya ng nakayuko. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Siya ay nagulat sa tanawin sa labas ng silid. Sa isang tunay na nagulat na ekspresyon, itinanong niya kung sa anong paraan siya napasok sa mismong laro na nilalaro niya. 3 taon na ang nakalipas, may isang lalaki na may karakter sa laro. At ang laro ay may pamagat na Heroic Legend of Arhan. Ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng mapanganib na pangyayari sa isang akademya. Kahit ang mga walang katapusang pangyayari nito, ito ay sobrang intensibo kaya't nabanggit pa ang wakas ng mundo. Ito ay isang kwento ng napakalaking saklaw. Ngunit ang lalaki ay maayos dahil siya ang pangunahing karakter na magsisikap para sa lahat. At ang lalaki ay isa lamang na karagdagang karakter sa laro. Ang kanyang pangalan ay Corin Locke, isang karakter na level 1. Siya ay NPC lamang sa simulaing misyon kung saan nililigtas ng pangunahing karakter ang isang magsasaka. Lumabas siya upang tingnan ang paligid at batiin ang ibang tao. Nakita niya na ang lahat ay maayos na gawang-gawa. Siya ay tiwala na kung ang kwento ay susunod sa nangyari sa laro, lahat ay magiging maayos. Kumakanta siya at naglakad sa kalsada, nais na makita si Park Saiho, ang magiging kilalang at mayaman na pangunahing karakter. Habang siya ay naghanap ng simula, napansin niya ang isang lalaki na nakadamit itim na nagmumura tungkol sa kamote at Sprite. Nagulat si Corin nang marinig ang Sprite, at iniisip na sabihin sa lalaki na wala namang Sprite sa laro, pare. Tinuloy ng lalaki ang kanyang monologo, at may determinasyon na ipinahayag na mabubuhay siya para sa sarili at kahusayan. Bigla na lang, hinawakan ni Corin ang kamay ng lalaki. Excited na sinabi ni Corin, "Ako rin." Naguguluhan ang lalaki at nagtanong, "Ako rin." Iniisip ni Corin na si Saiho ay isang regular na tao na may karakter sa laro. At kung mayroong naman ng pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa, iyon ay ang si Saiho ay may pribilehiyo na ibinibigay sa mga player character. At iyon ay ang stat window. Isa sa mga problema ay hindi pa nararanasan ni Saiho ang laro, ngunit tiwala si Corin na kayang-kaya niyang mapunan yon. May isang panahon na talagang magiliw siya. Siya ay walang kaalam-alam na inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng lalaki at tinutulungan siyang pumili ng tamang stats para sa isang mage. Nabanggit pa niya na magkakaroon ng skill book sa susunod na kwento. Ngunit hindi iyon malaking bagay. Tiwala si Corin sa kanyang kaalaman dahil nilaro niya ang lahat ng kwento at lahat ng posibleng ruta. Isinumpa niya ang kanyang sarili bilang isang profesional sa Heroic Legend of Arhan. Nakasuot ng pagmamataas na ekspresyon, batid niyang isang kahangahangang kiginhawahan ang magkaroon ng kagaya niyang kasama. Agad pagkatapos sabihin yon, isang napakalaking asong kamukhang hayop ang sumulpot sa likuran niya. Nabahala sina Corin at Saiho sa nalalapit na panganib. Nanatili si Corin sa likod ni Saiho habang itinaas nito ang kanyang baston at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang agad na tapusin ang hayop. Nang matapos, tinanong ni Saiho kung okay siya. Si Corin naman ay may hawak na sibat, nakikibakang patuloy laban sa mga hayop. Habang iniisip niya kung gaano siya kahusay sa laro, may stat window at player system si Saiho. Binyandere niya ang kanyang sibat ng lakas at mabilis na nilabanan ng isang halimaw. Naniniwala siya na maganda ang tandem nila ni Saiho. At kapag pinagsama, marami silang magagawang tulong. At maiiwasan ang pagwawakas ng mundo. At sa huli, maaari silang bumalik sa Earth. Habang nakaupo sa tumpok ng bangkay ng mga hayop, ibinigay ni Saiho sa kanya ang isang bote ng low-class elixir. Iniwan si Corin na masaya at nagugulat. Tinanong niya kung kailan nakuha iyon ni Saiho. Iniinom niya ang elixir habang binabaybay ang paligid. At hindi niya maiwasang madama na lahat ng tao sa paligid ay lalaki. Ang kagiliwan ng laro ay ang naglalaman ng fantasy action. Kasama na ang iba't ibang mga heroine at dating simulator features. Gayunpaman, hindi nakikisawsaw si Saiho sa anumang babae at inilalagay lamang ang mga ito sa party kapag kinakailangan. Kaya't sa isang punto, ang kanilang party ay nagtapos na lahat lalaki. Nakasuot ng komikal na nadismayadong ekspresyon, hindi mapigilan ni Corin ang magtanong kung bakit kinakailangang maging pawang pa isang mga lalaki ang kanyang party. Doon niya napagtanto, noong namatay ang apo ng emperador ng espada sa daan patungo sa seremonya ng pasukan. At nang mawala ang huling boss sa unang yugto, si Mariette. May misteryosong mga paglaho at pamamaslang. Lumihis na ang takbo ng orihinal na kwento ng laro. At, higit sa lahat, ang mga iniisip at personalidad ni Saiho. Ngumiti si Saiho sa kanya. Ito ay tumutukoy sa tunay na personalidad ni Saiho. At ngumiti siya, habang iniisip kung paano niya pinagsisihan na hindi man lang siya nagduda kahit kaunti. Sa ibang lugar, may nakakatakot na ekspresyon,
Tinanong ni Coren, ano ito? Si Mariette Dunalev ay isa sa mga hero ng laro, ngunit hindi nila siya nakakita dahil nawala siya. Ngunit sa harap niya, naruroon ang kanyang staff na nakalagay sa loob ng isang glass box. Nagtataka siya kung bakit naroon ang kanyang staff. Galit at nagmumura, sinundan niya si Saiho habang palaging lumalabas sa gabi. Sa huli ay natuklasan ang isang lugar sa ilalim ng lupa na gayon. Ang ilalim na lugar ay puno ng iba't ibang sandata na naka-enclose sa mga glass box. Nararamdaman ni Coren ang isang pangitain ng kapahamakan, na-realize na ito ay parang personal na inventory ni Saiho. Tumingin siya sa isa pang glass box, at doon ay may isa pang nakatagong piraso ng sandata na tinatawag na Odachi. Ito rin ay nawala nang mawala ang isa pang heroine na si Alicia. Mayroong mga bihirang nakatagong piraso tulad ng mace ni Jaeger, at ang spellbook ni Lark. Nakilala niya na ito'y lahat ng gamit ng mga karakter na nawawala habang tinutuklas ang laro. At hindi lang yun kundi natuklasan niya ang isang mas nakakagulat at nakakatakot. Isang hindi malayang babae ang nakatali at nakalagay sa isang nakatayong glass enclosure na puno ng pulang likido. At ang babae na yon ay si Mariette Dunalev. Bigla siyang narinig ng isang boses sa likod niya na nagsabi, shit. Siya'y sobrang takot sa ideya ng pagkahuli niya ni Saiho. Si Saiho, na may nakakairitang ekspresyon, tinanong siya kung bakit siya nandoon. Humarap si Coren at kinonfronto siya tungkol sa sitwasyon. Linawin niya na noong hinabol ni Saiho si Mariette, ipinahayag niyang nawawala na ito ni Saiho. Walang kawalang sagot ni Saiho, yun, demonyo nga naman yun. Tinanong siya ni Saiho kung itatapon ba niya ang dugo ng isang elder-class vampire. Napansin ni Coren ang makina na nangunguha ng dugo habang ipinaliwanag ni Saiho na siya'y nagiging epektibo lamang. Nabigla, iniwan siyang nabigla ng sumunod na pahayag ni Saiho. Inilantad ni Saiho na si Coren ay kumain din ng isang malaking halaga ng pulang likido, at si Coren ay may suot na mukhang kalaunan ay ito'y malulupig. Naalala ni Coren ang bote ng elixir na tinanggap niya mula kay Saiho. Tinak pa ni Coren ang kanyang bibig ng kanyang kamay, sinusubukang pigilan ang sarili mula sa pagsusuka, habang may mukha ng labis na kabalisahan. May deadpan na ekspresyon si Saiho habang tinitingnan siya at tinanong kung ano ang problema. Idinagdag niya na pinaghirapan niyang hulihin ang vampire. Kailangang magtiyaga siyang isang buwan sa gubat para mahuli ito. Galit, iniigpitan ni Coren ang kanyang mga ngipin at tinanong siya kung bakit. Walang kawalang ipinaliwanag ni Saiho na ito'y para epektibong mag-progress sa kwento. At ipinahayag niyang ang ruta ni Coren ay labis na nakakainis. Dahil patuloy na nagtatagumpay si Coren sa pagsisikap na iligtas ang mga tao. At hindi niya pinapatay ang mga nakakainis na bastards tulad ni Jaeger at Lark. Idinagdag pa niya na si Coren ay patuloy na nagtatangkang protektahan ang mga tao na hindi nila kayang kontrolin ng walang pagtaas ng friendship level. Iniporma siya ni Saiho na ang paggamit sa mga tao sa paraang iyon ay ang pinakamahusay na paraan. At dapat sana'y nakinig na lang si Coren sa kanya dahil mas magaling siya sa larong iyon. Na-realize ni Coren na niloloko siya ni Saiho mula sa simula, dahil maliwanag na hindi baguhan si Saiho. Na may pakiramdam ng pagkatalo, tinanong niya si Saiho kung ilang tao na ang kanyang napatay. Isinipat ito ni Saiho, at aminadong kung makakapatay lang siya ng 3 tao pa, aabot na ito sa 100,000. Nadama ni Coren na ang hayop na si Saiho ay hindi na itinuturing na tao. Siya'y nagalit ng sobra, at kitang-kita sa kanyang mukha na hindi niya kayang pigilan ang galit. Kinuha niya si Saiho sa kanyang collar at sinigaw sa kanya. Tinatawag na siyang isang halimaw. Sinagot siya ni Saiho na pawang NPC lamang silang lahat at kahit si Coren ay paminsan-minsan ay pumatay ng ilan. Sumabog siya sa galit, sumisigaw at ipinaliwanag kay Saiho na ang mga pinipiling niyang patayin ay ang mga hindi maaaring mabawi na masamang tao na nagtatangkang dalhin ang wakas ng mundo. Sa muling pagkakapit ng kanyang mga ngipin, itinanong niya, efficiency. Frustration. Sa gitna ng matinding galit, itinulak niya si Saiho at inalaitan ito na malaman kung bakit. Kung efficiency ang kanyang iniisip, pipiliin niyang magkaroon ng Odachi. Tinanong niya kung bakit isang mage ang pipiliin ng isang nakatagong piraso para sa isang knight. Sinubukan ni Saiho na sagutin, ngunit pinutol siya ni Coren sa gitna ng kanyang pagsasalita, nagtatanong kung ano ang mali sa isang normal na elixir. Lalo na't maaari niyang madali ang gawin ito sa pamamagitan ng stat window. Si Coren ay sobrang galit at sobrang lakas ang kanyang boses nang tanungin si Saiho kung bakit gagawin niya ang lahat ng mga walang saysay na yon para lang magkaroon ng isang farm. Nakakatama ng ugat si Coren nang sabihan si Saiho na kailangan lang niya ng isang sandbag para sa kanyang sociopathic tendencies. Nag-trigger dito, agad na hinawakan ni Saiho ang ulo ni Coren. At sa matinding lakas, kanyang binangga ito sa glass enclosure.
Dahil sa epekto, ang glass enclosure ay nagkaroon ng mga crack at bahid ng dugo. Si Coren ay natirang walang malay at may sugat. Sinabi ni Saiho, "You're driving me insane." Inir-remind ni Saiho si Coren na marami na siyang nagawa para dito kaya't hindi dapat siya magsalita ng ganoon. Inilahad ni Saiho na ang lahat ng iniisip niya ay si Coren. At iniutos na siya ang lahat para kay Coren. Nang galit na sumigaw siya, "I should be your world." Itinuloy niyang batikyusan si Coren na hindi niya alam ang kanyang lugar at palaging nasasaktan tuwing sumasawsaw siya sa buhay ng iba. At mas masama, inakusahan niya si Coren na ang tanging ginagawa lang ay titigan ang mga babae. May maitim at seryosong ekspresyon si Saiho habang ipinapahayag na hindi na niya kayang pigilan pa. Si Coren, na bagong marinig ang lahat, ay natira na lang na namamangha. Wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Saiho. Ang kanyang mukha ay napakakomikal at makikita mo ang mga tanong na bumubuo sa kanyang ulo. Sumubsob palayo si Coren kay Saiho habang sumisigaw na hindi ito ang disenyo ng kanyang karakter. Sinabi niya sa kanya na magkasama sila sa 199 na kabanata kaya't bakit siya nagtatangkang baguhin ang genre ngayon. Na may galit na bumabalot, sinabi ni Saiho na tinanggal na niya ang lahat ng maaaring humadlang sa kanya hanggang ngayon. Lahat iyon para sa kanilang dalawa ni Coren. Nagmura si Coren at nagsimula ng maunawaan kung bakit puro lalaki lang ang kasama sa kanilang party. Sa mukha ng seryosong ekspresyon at malupit na presensya, ipinaliwanag ni Saiho na ang mga lalaki ay hinahanap lang ang tunay na taong kanyang iniibig. Tinitigan si Coren, sinabi niya, "Is you." Sumigaw ng malakas si Coren dahil sa nakakasulasok na pahayag at agad na sinuntok si Saiho sa mukha. At pakiramdam na sobrang takot, tumakbo siya ng mabilis. Hindi niya maiwasang maramdaman ang takot, lalo na't wala pa siyang naging girlfriend dati. Isang mahiwagang lubad ang papalapit sa kanyang paa. At ito'y nakakakuha ng kanyang paa, pumipigil sa kanya na tumakbo palayo. Ang lubad ay sumaklab sa kanyang buong katawan, pina-paralyze siya. At ang lubad ay tuluyang bumabalot sa kanya. Ang buong proyekto ay nagmumukhang isang teknikang karaniwang ginagamit sa BDSM. Lumapit si Saiho at sinabi sa kanya na hindi ito makakatakas sa kanya. Sinabi ni Saiho na ilalagay niya siya sa piitan ng walang hanggan. Sa isang masamang ngiti, sinabi niya kay Coren, "You're mine." Ang kanyang pagkasabik ay nagmumula sa katotohanan na sa peking mundo na kanilang kinatatayuan. Si Coren ang totoong tao. Hindi napigilan ni Coren na ipahayag, "You're freaking me out. You are an insane bastard." Sumagot si Saiho na malapit na ang lahat matapos. Idinagdag niya na kapag tapos na ang laban, sila'y magiging magkasama magpakailanman. Pagkatapos ng eksena na yon, si Coren ay inilipat sa ibang lugar kung saan nagtataka kung ito ba'y likha ni Saiho. May lumitaw na bintana na nagpapahiwatig ng pagbubukas ng huling yugto. Si Coren ay nakahiga sa lupa sa ilalim ng madilim na langit at kinumpirma na nagsimula na ang laban. Dahil si Saiho ang pumatay ng lahat, tiwala si Coren na panalo si Saiho laban sa huling boss. Nagsimula siyang mangamba sa kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos na matalo ni Saiho ang huling boss. Bigla, may lumitaw na pulang window na nagpapahayag na namatay ang manlalaro at nabigo ang hamon. Kahit narinig na ang balita, siya'y patuloy na nakahiga roon, hindi gumagalaw. At iniisip kung natalo lang ang gago. Nag-transition ang eksena sa isang maliwanag na umaga kung saan ang kurtina sa bintana ay bahagyang umaalon sa simoy ng hangin. Nagbukas si Coren ng mata nang may panik habang malalim ang paghinga. Siya'y bumangon mula sa kama, at tinitigan ang pamilyar na tanawin sa harap niya. Na-realize niyang bumalik siya 3 taon na ang nakalipas, sa unang araw niya doon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay sa kanyang harapan. Nagsikmura ng kanyang kamao. Ininipit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang buong kilos at facial expression ay nagpahayag ng isang halo ng pangungulila at galit, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Pero siya'y determinadong gawin ang kanyang kailangang gawin. Patayin ang isang manlalaro. Nangyari ang isang pag-apaw sa ilog ng Rotian. Sa panahon ng misyon na water subjugation, nag-iba ang dam, isinagad ang buong isang bayan kasama nito. Ang libu-libong water monsters at libu-libong tao sa bayan ay nalunod. Makikita ang mga giant water monsters na umaatake sa mga tao, ang mga walang malay na katawan ng mga tao ay nababalot sa hangin. Sa gayong kahindik-hindik na eksena, si Saiho ay tuwang-tuwa habang sinasabi na ito'y kamangha-mangha. Sa oras na yon, hindi maunawaan ni Coren kung bakit siya'y sobrang nagkukumpas. Ngunit ngayon, na-realize niya, kahit na maraming tao ang namatay, nakita ni Saiho ang sariling kita dito sa pagkakataon na mapagsarilinanan ang karanasan. Naalala niya ang oras na aminadong ni Saiho na kailangan lang niya ng 3 pangpatay at magiging 100,000 na ito. Hindi mapigil ang isipin ni Coren siya'y isang demonyo, ngunit ngayong pagkakataon, kaya ni Coren siyang pigilan.
Alam niyang malamang na nasa rank 5 si Saiho tulad niya. Lahat ng mga faktor na nagpapalakas sa mga manlalaro ay nakatuon sa Merkaba Academy. Alam ni Koren na hindi pa isang halimaw si Saiho ngunit hindi masabi kung gaano siya kabilis maging mas malakas pagkatapos pumasok sa akademya. Ang seremonya ng pagpasok sa akademya ay magsisimula sa loob ng 5 araw. Sa kagubatan, may ilang malalaking dilaw na kabute sa gilid ng isang puno. May isang taong masigasig na nag-aani ng mga kabute. Si Koren yun. Itinitigil niya ang kanyang pagtingin sa mga kabute habang iniisip na ang tanging pagkakataon na patayin si Saiho ay ngayon. Isang window ang nagpapakita ng mga detalye tungkol sa tutorial quest. Nakasaad dito na ang Kalisha patungo sa Merkaba City ay nasira sa isang gubat na puno ng mga halimaw. Protektahan ang mga tao kasama ang mga security guard hanggang maayos ito. Isang lalaki na may suot na armor ang nagsuri sa bangkay ng isang kuneho na may sungay. Binati ng babae na kasama niya ang isang bata para sa kanyang mga kasanayan. Si Saiho yun at tila namumula siya sa papuri. Isinaad ng matandang lalaki kay Leon at Laura na naayos na ang Kalisha. Nagdesisyon ang dalawa na magtungo upang agad na makapagpahinga. Bigla silang nagulat sa isang malakas na huni. Bigla, nakakita sila ng isang piraso ng kahoy na mabilis na dumidireksyon sa kanilang kinatatayuan. Sa instinct, itinulak ni Leon si Laura palayo upang protektahan ito. Ang piraso ng kahoy ay bumagsak na may malakas na epekto sa harap ni Leo. Agad na nag-adopt ng combat stance ang dalawa. Alam nila na ang mga iyak ay mula sa isang werewolf. Isang ranggo 2 na halimaw. Sumabog ng isang nakapipigil hingalang sigaw ang werewolf. Si Koren, pawis at hingal, narinig ito at nainis na malaman na nagsimula na ang laban. Tumakbo siya para makarating doon agad ngunit hindi niya ito naagapan. Nagsisisi siya sa kawalan ng sapat na oras na ihanda ang sarili. Sumalakay ang werewolf kay Laura at siya'y labis na nagdurugo mula dito. Kung may sapat na oras lang sana para maghanda, nais ni Koren na mailigtas din ang mga taong yon. Sumigaw ang werewolf ng isa pang beses habang si Leon ay may malasakit na tinitigan si Laura na naghihintay sa lupa. Inutusan ni Leon si Saiho na pumasok sa Kalisha habang siya ang magtatagal para dito. Sa halip, iniutos ni Saiho sa Kalisha na umalis nang hindi sila kasama. Dahil plano lang nilang habulin ito. Isang babae sa Kalisha ang nagtanong sa kanya na sumama, ngunit hindi niya kayang iwanan si Leon at tumakbo palayo. Nang ibalik niya ang kanyang atensyon sa laban, nakita ni Saiho ang werewolf na hawak si Leon sa kanyang leeg. Napansin ni Koren na parang namamahay si Saiho sa harap ng makapangyarihang werewolf. Iniwas ni Koren ang kanyang distansya at obserbahan ang sitwasyon. Gusto niyang tiyakin ang isang bagay bago makialam. At iyon ay kung si Saiho ay tunay na ang bayani na magliligtas sa mundo. O kung siya'y isang naposes na manlalaro tulad niya. Ang ekspresyon ni Saiho ay nagbago mula sa pagkagulat hanggang sa kasiyahan habang nag-comment kung gaano kalaki ang werewolf sa harap niya. Ang werewolf ay naglabas ng isa pang malakas na sigaw. Biglang dumating ang isang babae na may espada at iniutos kay Saiho na umupo. At itong babae ay sumugod sa werewolf gamit ang kanyang espada. Mukhang naguluhan ng babae kung bakit biglang tumigil ang werewolf. Siya'y umatras at nagland sa harap ni Saiho na nagulat sa nangyaring pangyayari. Inutusan siya ng babae na umatras at iwanan na sa kanya ang werewolf. Ngunit parang hindi yun nakakatuwa kay Saiho. Ang babae ay ang pangalawang anak ng pamilyang Arden na may-ari ng Odachi, isa sa 6 King Swords. Ang pinakamaimpluwensyang miyembro ng party at isang may pangalang karakter. Siya si Alicia Arden. Nagsabi si Saiho na siya'y natatakot. Ngunit kumuha siya ng punyal mula sa kanyang gilid. Kahit sa isang episode ng tutorial, may nangyaring nakakagulat. Parang na-sense ni Alicia ang panganib mula sa likod niya. Nang walang alinlangan, tinaga ni Saiho ito mula sa likod, hindi nagbibigay ng pagkakataon na makaiwas dito. Ang ibig sabihin ni Saiho ay natatakot siya, hindi sa sitwasyon mismo kundi sa pagpapalampas ng pagkakataon. Ang Easter egg ay ang pangyayaring kamatayan ni Alicia Arden. Namangha si Koren sa eksena na nag-unfold sa harap niya. Ang kanyang pagkamangha ay agad na naging galit nang maunawaan niyang si Saiho ang may kasalanan sa likod ng lahat. Nalilito, tinanong siya ni Alicia Arden kung bakit. Naramdaman niyang napakalaking sakit, at nagsimulang magkulay ang kanyang mukha. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Ang naririnig niya na lamang ay ang mamamatay tao sa harap niya na gumagawa ng isang malupit na dahilan na ang kanyang kamay ay nadulas dahil sobrang nerbiyos. Sumabog ang sigaw ng werewolf, ang kanyang bibig ay bukas ng malawak. Sinundan nito ng isa pang sigaw, iniwan si Alicia sa pang-aaligaga habang niyayakap ang kanyang sugatang balikat. Ang werewolf ay mabilis na lumapit sa kanya, at ginawa niya ang kanyang makakaya upang ipantaboy ang atake nito gamit ang kanyang espada.
Alam ni Koren na kung mamatay si Alicia Arden sa yugtong iyon ng misyon, makakakuha si Saiho ng Odachi. Sumubaybay si Saiho sa laban at napagmasdan na kahit na si Alicia Arden ay na-poison, hindi siya madaling matalo. Nagsimulang magtaka si Saiho kung ito ba'y dahil siya ay isang may pangalang NPC. Si Alicia Arden ay naglip pabalik para mapanatili ang distansya mula sa werewolf. Siya'y umangkop ng combat stance na sinasabi sa kanyang sarili na magpakalma. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ginagawa ang kanyang makakaya upang mag-focus. At nang buksan niya ang kanyang mga mata, may mabagsik siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito'y dahil sa kanyang perpektong kasanayan sa footwork. Siya'y tumayo roon sa isang perpektong posisyon ng laban habang naglalabas ng nakakatakot na aura. Sa pagkagalit dito, sumigaw ng malakas ang werewolf. Napagmasdan ni Saiho na kung magpapatuloy ito, mag-isa na lamang napapatayin ni Alicia ang werewolf. Kumuha siya ng kanyang poison dagger upang pigilan ang pangyayaring yon. At pagkatapos, itinapon niya ang dagger patungo kay Alicia. Dahil sa kanyang mabilis na mga reflex, nagawa ni Alicia na ipantaboy ito gamit ang kanyang espada. At dahil dito, kumpirmado niyang ito'y sadyang intensyonal na saksakin at hindi isang pagkakamali. Nang bumalik ang kanyang atensyon sa laban, ang bibig ng werewolf ay nasa harap na ng kanyang mukha. Agad siyang kumilos at itinaas ang kanyang espada. At saka isinusubsob ito ng malalim sa katawan ng werewolf. Dumagsa ang dugo habang bumagsak ang katawan ng werewolf sa kanya. Siya'y naipit sa pagitan ng isang poso ng dugo at ang katawan ng werewolf. Sinubukan ni Alicia na tanungin si Saiho kung bakit niya ito ginawa sa kanya. Ngunit si Saiho ay nakatuon lamang sa kaligayahan na kanyang nakuha mula sa pag-aari ng Odachi. Siya'y samuri sa espada at sinabi na ito'y magagamit lamang gamit ang isang espesyal na kasanayan ngunit nagdesisyon siyang pag-isipan ito mamaya. At sa kanya napagtanto ang isang bagay. Tumingin siya pababa kay Alicia at sinabi na ang pagsasagawa ng kanyang NPC ay magdadala rin ng karanasan. Lumapit siya sa kanyang di gumagalaw na katawan. Si Alicia ay nanunod sa kanya na may mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Sa ilalim ng buong buwan na kalangitan, iniobserba niya ang masamang ngiti ni Saiho. Hindi nagtagal ang ngiti na ito dahil biglang may nagliparan na alikabok sa kanyang mukha. Siya'y nag-groan at nagtago ng kanyang mukha. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, malinaw nakita kung gaano siya kagalit. Ang kanyang itaas na mukha ay natatakpan ng dilaw na likido, at tinitingnan niya ang kanyang kamay, na galit na nagtatanong kung ano ito. Agad na siyang nagalit, sumigaw habang tinitingnan ang paligid at inuutusan na malaman kung sino ang may kasalanan, at itinutok ang kanyang mga mata para tuklasin kung sino ang nagtatago. At dumating ang mga halimaw na tila mga kuneho na may sungay, na nagmadali papalapit. Ang kabute kanina ay tinatawag na top anik mushrooms at ito ay paborito ng mga halimaw sa gubat. Ang kabute na ito ay may pulbos na nakabalot sa kanilang katawan. Si Saiho ay tila nasa labis na kagipitan, at ang tanging maipapahayag lamang niya ay, ano ba yan? Sa paningin ng mga halimaw sa gubat, si Saiho ay walang iba kundi sariwang karne na inimbakan ng masarap na pulbos. Ang mga halimaw ay pinaliligiran siya, at sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang Odachi na kanyang hawak. Maingay siyang nagmumura sa mga halimaw. Samantala, si Koren ay kumuha ng katawan ni Alicia. Nagpapasalamat siya na buhay pa ito. Habang hinihila niya ang kanyang katawan sa ilalim ng werewolf, napansin niya ang isang malaking ngipin sa bibig ng werewolf. Ginamit niya ang kanyang punyal upang bunutin ito. Siya'y napako sa lugar nang marinig niya ang isang boses sa likod niya na nagsasabing, ano ba yan? Si Saiho ay nasa likod niya, may espada na malapit sa kanyang leeg. Nagtanong si Saiho kung sino siya. Kinulot niya ang kanyang kamao at sumagot, 3 hornrat ang napatay sa loob ng 1 minuto, magaling magkaroon ng Odachi, di ba? Tila na-realize ni Saiho kung sino ito. Humarap si Koren sa kanya ng may seryosong at galit na ekspresyon, at sinabi ni Saiho, Koren Lock,